So yun no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise no, itong balita po na to ay nakakainis na nakakaasar. Kasi po, napasok po ng Trojan horse ang loob po ng Malacanang. And actually, ito po ay malapit kay Presidente Bongbong Marcos. Actually, pati kay First Lady Lisa Marcos din pala, no? So, yan, no? So, kasi mga ka-Streetwise, no? Itong si Sap Lagdameo, so, bali siya yung special assistant to the president, di ba? Si Anton Lagdameo daw po ay pinagre-resign ng BARM kasi nga daw po sa pangungurakot ng 1 billion pesos. Actually, ang malupit kasi dito mga kababayan, itong si Anton Lagdameo po ay isa po sa mga financier ni Presidente Bongbong Marcos nung eleksyon. So isipin niyo yun, to, tingnan natin ako magkano yung dinonate ni Lagdameo dito. Hanapin natin. O ito. Special Assistant Anton Lagdameo was Marcos top campaign donor in Halalan 2022. So magkano yung dinonate, di ba? A former lawmaker and now the Special Assistant of the President Ferdinand Bongbong Marcos was the latter top campaign donor in the May elections. So Anton Lagdameo, the treasurer of Partido Federal ng Pilipinas, under which Marcos ran donated a total of 247 million. Di ba? 247 million po ang dinonate po ni Lagdameo. So, syempre, ito kasi huwag tayo magpaka-ipokrito, no? Politika yan eh. Okay. So, ang point pala dito, no, nag-donate, tapos nung nabigyan ng posisyon, ang nangyari, nangurakot. at billion of pesos yung binalik. Oh, kasi mga kababayan, no, kung ito panahon ito ni Digong, no, ako naniniwala kung ganito eh. Pag ito panahon ni Digong to, yung mga nag-donate kay Duterte. So, ganyan kasi politika sa Pilipinas eh. Pag nag-donate ka, automatic talaga yon na posibleng ma-appoint ka. Okay. Pero nung panahon po ni Duterte, yung mga tumulong sa kanya ng eleksyon, nung na-appoint, pinabayaan niya lang. Pinabayaan niya lang sila Dennis Uy, di ba? O sipin niyo si Dennis Uy nag-donate tapos, di ba? Tingnan niyo nangyari kay Dennis Uy. Di ba? Yumaman bigla pagkatapos ng termino ni Duterte. O, pero ito mga kababayan, no, itong si Anton Lagdameo po, nag-donate ng 200 million pesos. So ngayon po, is posible po itong masibak. Dapat nga masibak to eh. Di ba? Kasi, billion of pesos naman ngayon ang kinukubra. Ay, nako. So, tingnan nyo to Lagdameo accused of pocketing BARMM funds, BARM. Okay? Former Technical Education and Skills Development Authority, Chief Suharto Magandadato. So, ito yung mga nagrereklamo, yung mga Magandadato. Di ba? So, accused Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. for pocketing billions of pesos intended for the development of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Actually, mga kababayan, mabigat po ito. Kasi itong BARMM, itong BARM mga kababayan, ito po yung unang-unang parliament government under po ng unitary government ng Pilipinas. Okay? Kasi mga kababayan, tayo po ay unitary government. So, ibig sabihin nun, presidente. At nasa presidente po, nasa Maynila po, yung buong, yung buong transaction po ng buong Pilipinas. Unitary form of government tayo eh. Pero, ito pong BARM mga kababayan, ay binigyan po ng pagkakataon na maging parliament itong BARM under the unitary form of government. So alam nyo kung bakit maganda ito mga kababayan. Kasi po, pag ito po naging successful, itong parliamentary form of government po sa BARM, pag ito naging successful, kasi magkakaroon sila ng sarili nilang batas regarding sa negosyo. Magkakaroon sila ng sarili nilang batas regarding sa religion. Diba? So pag ito po naging successful mga kababayan, ibig sabihin nun, ang dapat po na form of government natin sa Pilipinas ay parliamentary din. Diba? Yun nga lang, paano magiging successful po itong BARM po na to
Kung hindi pa nga nagsisimula, ay may nakawan na ay may nakawan ng nangyayari. At ang masakit dito mga kababayan is malapit pa talaga sa Malacanang. Malapit sa Malacanang kasi special assistant to the president eh. So ang tanong dito, paano nakapangurakot? Si Lagdameo. 'Di ba sabi ni Maganda Dato, 'di ba? Urakot daw. Kasi mga kababayan, no, itong special assistant to the president, siya po ang may hawak ng PMS, yung Presidential Management Staff. So, Presidential Management Staff, pakita ko sa inyo, no? The Presidential Management Staff is the agency attached to Malacanang that is tasked to manage the development and formulation of the projects and policies of the Office of the President. So, ang mga pulisiya po, pati po mga proyekto po ng presidente, PMS po yung nag-aasikaso. So, ngayon, talagang malaki po yung chance na makurakot po talaga yung pera under the SAF, Special Assistant to the President, kasi ikaw gumagawa ng proyekto eh. Oh, at tandaan natin mga kababayan, no? Ito yung sinasabi ko eh. Nakapasok sa loob ng Malacanang eh. Ah, 'di ba? Malapit sa presidente eh. O nagbigay ng pera, so tinanggap ng presidente. 'Di ba? Tinanggap ng presidente na nakapag-donate ng pera nung election. Actually natural 'yan, saan walang problema 'yon. Pag may nag-donate ng pera, nabigyan ng posisyon, sinong presidente hindi gumawa niyan? Sabihin nyo nga sa akin, itong mga putang ng mga DDS na to eh. Di ba para sa kanila issue yan eh. Sino bang presidente hindi gumawa niyan? O kalakaran na natin yan. O kung ayaw nyo ng ganyang klaseng kalakaran, edi mag-charter change tayo, ayaw nyo naman. O mga bobo nga to eh. O, so ngayon, wala namang problema yan. Kung maganda yung magiging serbisyo sa gobyerno. Di ba, nag-donate ng pera ng eleksyon, nung na-appoint, maganda yung ginawa sa gobyerno, okay po yun. Pero kapag itong katulad po ng ginawa po ni Lagdameo na nag-donate ng pera nung eleksyon, tapos nangurakot lang pala pagkatapos niyang ma-appoint, ibang usapan yon. Kaya tayo mga kababayan, no, sana wag lang resign, sana kasuhan na din. Di ba? At tandaan natin mga kababayan, no, Anton Lagdameo, no? Siya nga to? Anton Lagdameo Jr., mayaman pala to eh, no? So, isipin nyo siya po ay taga Davao del Norte. Taga Tagum. Kaya pala. Oo, taga Davao pala. Di ba? Tapos PFP din pala siya, ano? Hindi, ano pala, NUP laka CMD. Okay? Tapos ang asawa niya pala si Don Solveta. Asawa pala ni Don Solveta to. Di ba kasuhan ninyo? Ito yung pinakamaganda dito. So, itong ginagawa po ni Maganda Dato, mas maganda dito is kasuhan para makulong. Ganun lang yun. So, ito may video dito. Isa lang sa maraming panggugulo ni Anton Lagdameo sa bar at partikular sa Maguindanao del Sur. Itong panggugulong ito ni Anton Lagdameo ay taliwas sa inaasam naming mga basuro na genuine autonomy, development and unity. Oo nga. Bakit nyo pakikialaman yung yung parliament ng Bangsamoro? Diba? So medyo hindi nga maganda yun. Puntong ito, mahal na presidente at mahal na speaker, dapat mapigilan o alisin na si Anton Lagdameo sa kanyang patuloy na pangingialam at panggugulo sa BARM at sa mga Bangsamoro people. Second District ng Maguindanao del Sur noong nakaraang May 9, 2022, national and local election. Ako po ay kasapi ng Lakas CMD as chairperson ng Maguindanao del Sur na may koalisyon na 5 na political party kasama ang Partido Federal ng Pilipinas. Sa koalisyon na ito ay mayroong gentleman agreement ayon sa equity of the incumbent. At dahil ako ang incumbent, alinsunod sa koalisyon ay dapat mag-giveaway ang mga ka-koalisyon at hindi mag-field ng kandidatong pagiging katunggali ko sa pagtakbo ng parehong posisyon. Taliwas sa gentleman agreement ng pinuno ng mga partido na ang susundin ay ang equity of the incumbent rule. Ang PFP ay mag-field ng sariling kandidato sa katauhan ni
Ismail Toto Mangudadato Risley upang makipagtunggali sa akin. Itong bagay na ito, despite tila isang maliit na bagay o natural na politika, ay hindi sana humantong sa ganito kung hindi lang dahil sa paghingi-alam ni Sap Anton Magdameo kasama si Gobernador Reynaldo John Tamayo ng South Cotabato bilang presidente ng PAP at ni Ismail Toto Mangudadato bilang kakandidato na magiging katunggaliko. Ang motive ni Sap Anton Lagdameo, Governor Reynaldo John Tamayo at Ismail Toto Mangudadato ay malinaw na pinag-aaway ang Bangsamoro kapwa sa Bangsamoro at ang pagtibag sa naitatag na alliance ng So ngayon, ito ako naniniwala ako dito. Ito in my own opinion, no, na itong si Governor Jun Tamayo, siya po yung presidente ng di ba ng PFP, no, ng Partido Federal ng Pilipinas. So, actually kasi nakita ko rin yung vlog ni Coach Jarrett at baka pag-usapan din namin to na kumikilos po mag-isa itong si Lagdameo na wala pong basbas ng PFP, ng Partido Federal ng Pilipinas. So ngayon pati itong si Jun Tamayo, si Governor Jun Tamayo, nadadamay din tuloy dito sa kalokohan ni Lagdameo. Si Jarrett yung may contact doon so pag-usapan namin yan. Ayun mga kababayan, no, di ba? So isipin mo si Lagdameo, sinasabi ng urakot na nga ng pera, tapos nangingialam pa sa politika, dinadamay pa si Jun Tamayo. Di ba? Lupit. So yun mga ka-streetwise, no? So kayo ba, no? Kasi para sa akin, Trojan horse ito Kasi malapit sa presidente, nakalapit sa presidente Di ba? Special, ba yung, walang yung posisyon na special, ba yun? Special assistant to the president, di ba? Special assistant to the president, di ba? So, ibig sabihin nun, malapit ito na, malapit ito na posisyon sa gobyerno na malapit sa presidente. Tapos ganito lang palang gagawin, di ba? May kurakot pang, may kurakot, di ba? Nangingialam sa politika, sinisira pa yung PFP. Di ba? So kayo po, ako nagulat talaga ako dito. Kasi Kasi ang pinakapangit dito mga kababayan, pati po yung love for all. Ito yung malupit. Pati po yung love for all po ni First Lady Lisa Marcos, hinaharangan. So kung papakita ko sa inyo, no, meron akong article dito Pinasa sa akin yan So, ano ba yan? Ito. Yan, yung article na yan from People's Tonight, no? Sabi dito sa bandang baba, dagdag pa ni Governor si Sap Lagdameo din ang dahilan kung bakit di natutuloy ang pagdaraos ng Love for All outreach program ni unang ginang Lisa Araneta Marcos sa Maguindanao 2 linggo na ang nakaraan. So pati si First Lady Lisa Marcos sinusuwag niya rin. Di ba? Dapat sibakin ito. Tapos kung nangurakot, dapat sampahan ng kaso. Di ba? So yun mga kababayan, so kayo po, masabi nyo nga po dito sa content ngayon natin. So pa-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Bye-bye. Salamat.